One moment without self-control can destroy what took years to build. Tagal mong binuo pero ang bilis nasira. Isang pakikipag-away na kulong. Isang affair, nawasak yung pamilya. Isang post sa social media, nasira yung reputation mo. Isang gabi ng kahinaan, habang buhay na consequences. Sometimes there are temporary wrong decisions that we did that brought permanent consequences sa buhay natin. Maraming tao, bumagsak sila hindi dahil di sila magaling, kundi dahil nawalan sila ng self-control. Kaya ganoon na lang ang emphasis ng Bible nung sinabi niya sa Proverbs 25:28 that a man without self-control is like a city broken in two and left without walls. Sa King James Version, he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon, the value of self-control. Samahan niyo po ako sa topic na ito. You know, in the Bible times, napakalaking bagay ng walls in each city. Dahil ito yung nagsisilbi nilang protection, security, identity, and stability. Alam niyo yung Great Wall of China? Napakalaki nun, di ba? Ginawa nila yun for this sole purpose, para hindi sila masakop. An ancient city without walls are prone to the attacks of the enemy. Kaya nga si Nehemiah, ito yung una niyang rebuild. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. Kaya ito yung naging desire niya, ayusin ko yung walls ng aming bansa kasi kapag walang pader, madaling pasukin ng kaaway, walang depensa, walang safety, walang control. Like a city broken in two and without walls. Pinapakita lang nito that a life without self-control, you are vulnerable, exposed, and defenseless sa atake ng kaaway sa buhay mo. Mabilis kang magagapi at masisira ng dyablo. The way you speak, the way you act, the things you choose, kapag naging padalos-dalos ka, hindi ka nag-isip muna ng maayos, di ka nag-post, tiyak na sisirain ka ng kaaway dyan because you are setting yourself up in the devil's trap. Ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para ang dyablo ay mabilis na makapasok sa buhay mo. Kung titignan natin yung verse, self-control doon, ang Hebrew word niya is matsar. Ibig sabihin niyan is boundary, limitation, and holding back. It is the ability to stop yourself. To stop yourself in making foolish decisions. Kapag nagtuloy-tuloy ka dyan, baka di mo mamalayan, bangin na yung mababagsakan mo. And self-control is not suppressing yourself. It is regulating ng maayos kung ano yung mga desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Sabi ng Bible, di ba? He that hath no rule over his own spirit. Yung spirit doon sa Hebrew is ruach. It means your inner self. Dito pumapasok yung guarding your heart. Napag-aralan natin yan nung nakaraang video natin. Dito yung guarding your emotions, guarding your decisions. Pag yan sumabog ng matindi, maraming masisira. Sabi ng Proverbs 16:32, better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city. Aanhin mo ang tagumpay kung di mo kayang kontrolin ang sarili mo. Nanalo ka nga sa argumento, pero nasira naman ang relasyon mo sa iyong pamilya. Sa sobrang halaga nito, ang sabi ng Bible, mas malakas ka pa sa isang mandirigma kapag meron ka nito. And sometimes, there are battles that we have to lose in order to win the bigger war. Sometimes you have to lay down your pride. Sometimes may mga pagkakataon that you need to speak. Sometimes you need to stay silent. But what's important is you need to control yourself. Ilang common struggles nating mga tao. Number one, yung anger outbursts. Yan, marami sa atin nakakaranas niyan. Ako din, nangyayari sa akin yan. Na minsan, kapag merong hindi magandang nangyari, sumasabog agad tayo. Impulsive decisions. Di mo na pinag-isipan ng maayos. Diba? Buying, speaking, acting without wisdom, addictions sa food, sa phone, social media, internet, sa loss, sa habits. Mga bagay na hindi natin mapagtagumpayan. The words we regret. At alam natin na kapag itong mga bagay na to nangibabaw at paulit-ulit na nangyari sa atin, ang daming bagay na hindi maganda ang mangyayari sa ating buhay. Kaya nga ang sabi ng Galatians 5 verse 22-23, the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Sa bandang huli, sabi niya doon, self-control.
'Di ba? Magkaiba yung self-control na meron yung ordinaryong tao sa self-control na binibigay ng Espiritu sa atin. Kasi ang tanong ko nga sa sarili ko, meron din namang self-control kahit hindi nananampalataya sa Panginoon ng isang tao, yung bang disiplinado sa buhay. Pero ang natural self-control, pinipigil ang kilos. Ang spiritual self-control, yung galing sa Espiritu, binabago ang puso. Self-control from the Spirit is empowering you to say no to sin and say yes to God. Yung self-control na nanggagaling sa Diyos ay hindi lang basta nagpipigil sa mga maling bagay na ginagawa mo, kundi ito rin ay unti-unting binabago ang puso mo. When you are filled with the Spirit of God, extraordinary things begins to happen in your life. Si Apostle John, kilala yan bilang Sons of Thunder. Silang magkapatid. Pero ano nangyari sa buhay niya? Ginawa siyang Apostle of Love. Yung transformation na nangyari sa buhay niya was very radical. It's all because of the grace of God. And why lack of self-control is dangerous in our lives? Number one, broken relationships. This is one of the most common results ng lack of self-control. Pangalawa, opportunities are lost. Sabi ng Proverbs 22:1, a good name is more profitable than silver or gold. 'Di ba para sa iyo na sana yung opportunity na yun, pero dahil nawalan ka ng control, nagmadali ka, nawala yung oportunidad sa iyo. Ano pa sabi ng Bible, sin can enter easily. Kasi walang wall eh. 'Di ba? Mabilis makakapasok yung diablo. You're so exposed. You're so vulnerable. And this is what happens when we have no self-control. Hindi, okay lang yan. Gagawin ko yung mga bagay na yan. Yan ang isip ng tao. Walang makakapigil sa akin. This is my own life. Pero ang problema, regret increases. And sometimes, katulad ng sinabi ko kanina, there are decisions that leads to permanent consequences. Kaya anong sabi ng Bible? Paano natin babantayan ang ating sarili? Number one, siyempre, guard your heart. Sabi ng Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for everything you do flows from it. Hindi sa bibig nagsisimula ang problema, sa puso nagsisimula. Yung galit, yung harsh word, yung impulsive decisions, lahat yan nagsisimula muna sa loob bago lumabas. Kung gusto mong makontrol yung actions mo, unahin mong bantayan ang puso mo. Ibabad mo ang puso mo sa Panginoon. The mind only process the information, but it's the heart that makes the decisions. Kaya pala sinabi ng Bible that above all else, guard mo to. Because everything you decide to do, flows from it. Ilapit mo ang sarili mo sa Panginoon. Yan bang gagawin ko nito will bring glory sa Panginoon. Bantayan mo puso mo. Pangalawa, pause before reaction. Sabi ng Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh spirit stirs up anger. Mahirap to, lalo na pag di maganda yung nangyari. Pero actually, yung pausing talaga ang susi. Minsan, ang self-control ay nangyayari sa loob ng ilang segundo, di ba? Yung 3-second pause. Pwedeng magligtas ng relasyon o makasira nito. Pero kapag sugod ka lang ng sugod, hindi natin napapansin, napapahamak na tayo, parang traffic light. Kapag nag-yellow, di ba? May choice ka. It's either bilisan mo o mag-slow down ka. Naka-between yan sa red and green eh. So when you have to make a decision, pause, breathe, and pray. Tama ba itong gagawin ko? What's my intention behind this? You pause before you move. And number 3, depend on God. Dumipende ka daw sa Diyos. Sabi ng Galatians 5:16, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Kapag ikaw ay lumalakad sa Espiritu Santo at puspos ka nito, sabi ng Biblia, yung mga bagay na natural sa laman ay iyong itatakwil. When you let the Holy Spirit lead your heart, it will transform you from the inside out. Sabi in Ephesians 5:18, and don't get drunk with wine, which leads to reckless living, but be filled by the Spirit.
Di ba ang isang taong lasing, nag-iiba yung pananalita, nag-iiba yung kilos, nag-iiba yung ugali. Para mag-iba din yung kilos mo, yung salita mo, yung ugali mo, ibigay mo sa Panginoon yung buhay mo. Be filled with the Spirit of God. Lagi kang bumalik at manalangin sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya to. Panginoon, ang hirap nito. Panginoon, anong gagawin ko? Go to the Lord. Seek His will. Depend on Him. Guard your heart. Pause. Ano bang dapat kong gawin? Take control of my heart and actions. Guide me, Lord. Tandaan mo, habang lumalalim ang pagsuko natin sa Panginoon, mas lumalakas ang self-control natin. Self-control na hindi galing sa'yo, kundi self-control na galing mismo sa Espiritu Santo. A man without self-control is like a city without walls. God bless po sa inyong lahat, and may this lesson be a challenge to all of us.